Lumapit ako at binigyan siya ng headpat. Huwag kang mag-alala. Malalampasan din natin ito at matatanggap nila tayo. Ang totoo, natatakot ako sa iskandalo. Saad ni Anessa. Kinabi ko siya at binigyan ng mainit ni yakap. Don't mind about it. Parang hangin lang yan. Dadaan lang. Kumusta ang mami mo? Bigla niyang tanong na ikinagulat ko. Nagdudusa sa konskwensang ginawa niya. Nagsisimula kaming umalis sa mansyon. Ngayon, usal ko. Kumala siya sa pagkakayaka para tingnan ako sa mata. Hindi niyo kailangang umalis. Pwede na tayo magsama ngayon sa isang bubong. Kami na ni Raven ang lilipat doon. Siguradong hindi papayag si Dad. Pakli ko. Pinisil niyang braso ko. Balita ko hindi siya nakatira doon. Hayaan mo siya. Kapag maayos ang lahat, gagawa tayo ng bagong mansyon. Hindi ba gusto mong tumira malapit sa lake? Hindi ko mapigilan tumawa. Kumikinang ang mga mata ni Anessa na pinisil kong pisngi niya. Nanggigigil ako sa pamumula noon na parang hinog na kamatis. Hindi niya alam na naghahatid yon ng kilig sa kalamnan ko. Nahihirapan akong huminga sa mga insektong kumikiliti sa tiyan ko. Hindi mo pa rin nakalimutan, anas ko. Gumuhit ang puno ng pag-asang ngiti sa labi niya. Oo naman, kasi hindi mo pa ako napapasyal sa Tagaytay. 7 years ko rin hinintay yon. Niyakap ko siya ulit. Promise, I'll fulfill what you wish for this time. Isasama natin si Raven saan man tayo magpunta. Pasensya ka na sa shotgun marriage na to. Hindi ko nirespeto ang opinion mo. Pag-iiba ni Anessa ng topic. Umiwalay ako, pinanatili ang dalawang kamay sa balikat niya. Kinakapos ang hininga na tinignan siya sa mga mata. Na-realize kong tamang desisyon mo, iniisip mo lang ang kumpanya. Saka pwede tayo magpakasal ng formal sa simbahan sa susunod. Ngumiti si Anessa bago ako binigyan ng mabilis na halik sa mga labi. Kinintinan niya ako pagkatapos noon, saka mabilis akong tinakbuhan. Umiiling akong tinungo ang mesita na may whiskey. Malapad ang ngiti kong binubuksan ng botelya. Umaasa na balang araw ay magiging maayos ang lahat. Maraming linggo ang lumipas. Masaya naming pinalakad ang kumpanya. Sumabog ang iskandalo sa corporate world. Pero mabilis ding nawala. Yung akala namin nga atras ang investors at clients, lalo silang dumami. Araw-araw kaming binabaha. Kaliwat kanan ng meeting ko. Naging abala rin si Anessa sa pagpopromote ng H Towers. Lumipat na sila sa bahay pero ang problema ko, hindi matanggap ni Mom si Anessa. Minsan madadatnan ko silang seryosong nag-uusap o nagsasagutan. Maraming beses kong sinaway si Mom pero puro iyak ang asta niya. Malapad ang guhit ng ngiti ko habang sinisingwat ang bouquet ng rosas. Naglalakad ako patungo sa sasakyan. Nasasabik na makitang muli si Anessa. Ito ang araw na nagpakasal kami, 3 buwan na rin. Kaya sinisigurado kong gawing special ang araw na to. Sumakay ako sa driver's seat na hinihimas pa rin ang bulaklak. Dinoble check ko ang maliit na note, doon ko kasi binuhos ang pagmamahal ko. Kumikinang sa pink roses sa sikat ng araw sa hapong ito. Kumapit ako sa manibela nang tumunog ang notification ng cellphone. Lumitaw ang text message ni James. May isang meeting ulit ako. Natatawa ko dahil sumibat ako ng opisina ng hindi oras. Nagpaalam ako na magsi-CR pero sa flower shop ako dumiretso. Bumalik ako ng opisina matapos nun. Papalapit na ako sa entrance nang matanaw si Anessa ang nakasandal sa railing. Masayang nag-uusap at tumatawa sa lalaking kasama nito. Natukoy kong si Riley to sa kulot na buhok at palaging naka-blue polo shirt. Sumikip ang dibdib ko nang lumitaw ang matamis nitong ngiti para sa kaibigan. Yung tipo ng ngiti na palagi niyang pinapakita sa akin. Napuot ako, ayoko na may kasalo nun. Without a second thought, I stormed toward them. Hindi ko inisip kung nasara ko ba ang pintuan ng kotse. Wala rin akong pakialam kung blocking the driveway ang ginawa ko. Nasa kay Anessa ang umaapoy kong atensyon. Huminto si Anessa sa pagtawa nang mapansin ako. Gulat siyang dinilat ang malaking mga mata. Bago siya makapag-react ay wrap an arm possessively around her waist, pulling her close. What are you doing? Mahina niyang bulong sabay piglas pero binaliwala ko. Nakakalason kong inirapan si Riley. Ikaw, pasimula ko sa boses na may kataliman. Tandaan mo ito, huminto muna ako at kinatitigan siya ng malalim. Don't ever make her smile like that again. If you do, I'll end the world as you know it. Baliw ka ba? Tumigil ka, Jairon. Nagpupumiglas na sabi ni Anessa. Kinubot ni Riley ang dulo ng labi. Nanatili siyang matatag sa kabila ng banta ko. Kalma dude, nag-uusap lang kami. Naningkit ang mga mata ko sa salita niyang dude. Balakatan maging kaibigan ako. Umigting ang bagang ko. Talking or not, remember what I said. Wala namang ginagawang masama si Riley. Ano ba problema mo? Bulyaw ni Anessa. Nakalimutan mo na kasado ka na. Sumbat ko.
Kaibigan ko siya. Huwag kang exaggerated dyan. Kung nagpakabait ka, hindi ako mag-exaggerated ng ganito. Hinampas niya ang dibdib ko. Hinila ko ang kamay niya. Nanggigigil ako at parang gusto ko siyang halikan pero hindi pwede dahil maraming tao. Let's go, masuyo kong saad. Hindi si Anessa nakinig. Bumaling siya kay Riley at makikipag-usap ulit. Kinabi ko siya at binuhat na parang sako. Iniwanan ko ng matalim na tingin si Riley bago siya tinalikuran. Ibaba mo ko, Jairon, hiyaw ng asawa ko at pinaghampas niya ako sa likod. Panay ang wasiwas niya ng paa hanggang sa makarating kami sa sasakyan. Behave, darling, sabi ko. Nasa public tayo, hindi ka na nahiya. Ibaba mo ko ngayon din. No, ayokong bumalik ka kay Riley. Hindi rin tama na iwan ko siya ng ganon, magkaibigan kami. Hindi ako sigurado sa salita mong magkaibigan kami. Simula ngayon, ban ka na sa pakipag-usap sa kanya. Seriously? Para kang bata. Hindi ako sumagot. Umiting ang pangako sa namamanghang mga taong pinapanood ang malapelikula naming eksena ngayon. Pinasok ko si Anessa sa sasakyan habang walang humpay siya sa paglalaban. O para sa'yo, initsa ko sa kanya ang bulaklak. Sumalubong ang kiling niyang inirapan yon bago nilipat ang tingin sa akin. Para saan to? You forgot because of talking to unnecessary person. Naririnig kong usal sa kabinuhay ang sasakyan. Mapait siyang tumawa. Unnecessary person? Lahat ng taong masasalamuha ko ay importante sa akin. Saka ayoko ng rosas. Irish ang paborito kong bulaklak. Natigilan ako. Medyo nanlumo kasi hindi ko inalam ang paborito niyang bulaklak. Bago bumili, nasasayangan ako sa padalos-dalos na desisyon. Bibili tayo ng bago. Natataranta kong saad. Napapreno ako nang wala sa oras sa pag-aalala. Pumalatak siya. Wag na, salamat sa rosas. Ibibigay ko to kay Nova. Bumusti na ako. Nagalit sa biglaan niyang pag-reject ng bulaklak ko. Sa yung bulaklak na yan, hindi para kay Nova. Paano mo nagawang kalimutan ang mansari natin? October 12 ngayon, ang araw na nagpakasal tayo sa West. Bumagsak ang balikat ni Anessa. Nakaramdam siya ng lungkot at pagsisisi. Sandali kaming natahimik. Nainis ako ng puro singhot ang ginawa niya sa rosas. Imbis na humingi ng sorry sa akin. Kaya binilisan kong pagtakbo. Jairon, I'm sorry. Anas niya. Nanginig ang puso ko at may kung anong natunaw doon. Pakaramdam ko umiinit ang dibdib ko. Mas higit pa sa beef rub na hinahaplos ni Anessa sa akin. You should remember all the important dates in your life. Lalo na sa atin. Ayaw kong kinakaligtaan ako. Nagtatampo kong saad. Sorry na, peace. Salamat sa pa-flower mo. Naglalambing niyang sabi sabay kapit sa braso ko. Next time na makalimutan mo to, humanda ka sa kaparusahan. Don't say like that. Kinurot niya ako. Naging busy lang ako ngayong araw. Promise babawi ako sa susunod. Sorry na, okay? Hindi mapapawi ng sorry mong galit ko. Saka pagbabayaran mong pagsiselos mo sa akin. Lumayo si Anessa. Nagsiselos ka kay Riley? Natatawa niyang tanong sabay takip ng bulaklak sa bibig niya. Ewan, ang cute mo, hubby. Hindi ko na malaya nagsiselos ka na pala. Magtimpi ka't baka anong magawa ko sa'yo ngayon. Banta ko, napamaang siya. Ngayon lang napagtanto na tinatangay ko siya. Saan tayo pupunta? Sa hotel, nagli kong sabi. Binigyan niya ako ng hampas sa braso. Anessa POV. Anessa, it's nice to see you here. Dinig kong bati ni Georgiana nang makarating ako ng pasilyo patungo sa classroom ni Riven. Ako ang nagpasyang sumundo sa kanya dahil lilipat kami ng bahay. Same here. Kamusta? Ganti ko sabay ipit ng buhok sa tenga. Abot tenga ang ngiti niya. Nakikisabay pa rin sa ikot ng mundo. Halatang hindi ka abala ngayong araw ha? Lilipat kasi kami ng bahay. Kaya ako magsusundo kay Riven. Turan ko sabay pumulsa. Gumiwi siya. Kung hindi ako nagkakamali, may unang sumundo sa kanya. Nagulantang ako kaya natatanong ako na inirapan siya. Sino? Bakit niya hinayaan? Kalma, sabi niyang ama siya ni Riven, putol niya. Nakahinga ako ng maluwag, humakbang siya palapit sa akin at mahina akong siniko sa braso. Siguro hindi pa sila nakakaalis kasi nakita kong dumiretso sila sa playground. Si Jairon Parker palang ama ng anak mo, nahuli ako sa chismis, natatawa niyang dagdag. Pasensya na kung tinago ko. Medyo komplikado kasi ang sitwasyon noon, sabi ko. Sinabayan niya ako ng maglakad patungo sa playground. Hinilingit sa kaalaman nito na naging boyfriend ko si Jairon at naghiwalay, maliban sa pagkakaroon niya ng anak. Si Georgiana noon ang sandalan niya, tuwing may problema siya. Nagkahiwalay lamang sila nung gumraduate sila. At isa ka palang Parker. So ano naman si Jairon?
What? Half-sibling kayo? Naintriga niyang sabi na bumahid pang pandidiri sa muka. Hindi kami magkapatid. Nalaman ni Dad na anak siya sa labas ng asawa niya. Ay sorry, sana hindi kita tinatanong sa ganitong kasensitive na bagay. Nakakagulat talaga ng life story mo. So, nagkabalikan ba kayo? Walang pag-aalinlangan akong tumango. Hindi rin kasi ako makatiis na magsinungaling sa kanya. Actually, he's my husband now. Tipid pero accurate kong sagot. Namilog ang itim niyang mga mata. Ang bilis nito, pero masaya ako. Ang love team na tinatanggi ko ay nagka-endgame din. Aniya na may himig ng kilig sa boses. Hindi niya mapigilang humagik-hik. Huminto kami malapit sa makulay na bakod. Ginala ko ang tingin. Eksaktong nahapit ko si Riven na masayang nag-uusap sa ama niya. Seeing them, I could feel butterflies in my stomach. Gumaan ang pakiramdam ko mula sa bigat at tensyong binibigay ng kumpanya. Dinukot ko ang phone at ngiti-ngiti na kinukunan sila ng pictures. Ang cute tignan ng mag-ama mo. Nainggit tuloy ako. Puna niya sa kanilagay sa ilalim ng babang siniklop ng mga kamay. Yan kasi, dapat ka na mag-asawa. Pambubos ka ko. Humalukip-kip siya. Gusto ko pang enjoyin ng lola mong single life. Tamang inggit lang na muna ang gagawin ko ngayon. Sayang hindi mo ako na-invite sa kasal mo. Tura niya na nadismaya sa dulo. Isa civil wedding, sa kawala ng oras para mag-imbita. Next time, sisiguraduhin ko na magiging maid of honor kita. Pahayag ko na tinututok pa rin ang phone sa dalawa. Hindi siya umimik pero lumikha ng ingay sa kinikilig. Lumuwang ang tawa ko nang bumaling si Jairon sa direksyon ko. Nag-peace sign siya ng mapuna na kinukunan ko sila ng litrato. Lumuwang ang pagkakangiti ko. Saglit damang-dama kong pagsakop ng init sa aking pisngi. Bumilang ako ng 10 para payapain ang sarili. Kaso nalambot ang tuhod ko nang sumilay ang killer smile ni Jairon. Parang gusto kong bumalik sa pinanggalingan ko. Napagtanto ko magkahawak kamay sila ni Riven na humahakbang palapit sa amin. Hindi niya talaga ako binibigyan ng pagkakataon na umatras. Sige, mauna na ako. Marami pa akong lesson plan na tatapusin. Paalam ni Georgiana. Mabilis pa sa 4:00 siyang sumibat. Bumuntong hininga akong binulsa ang phone. Mommy, bulalas ni Riven. Papatakbo niyang hinilang ama niya. Binigyan ako ni Dad ng bagong PSP. Pinalisikan ko si Jairon. Kinakamot niyang ulo na iniwas ang tingin. Matindi kong pinagbabawalan ngayon si Riven na gumamit ng gadgets. Nakaban din siya sa phone dahil maraming masamang impluwensyang social media. 7 taon na siya at alam kong marunong siya sa ganitong bagay. Na-excite ang manya at pinagbigyan ng gusto nito na hindi nagpapaalam sa akin. Nakalimutan mo, gadget is not allowed. Nakapamewang kung saan sabay angat ng mga kilay, mabilis ng tinikom ang bibig sa tinagong hawak na kahon sa likod. Napamaang siyang ginalang tingin sa paligid. But I love this mom, mahina niyang usal. Give me that, nilahad kong kamay pero nangalay lang sa 10 segundong paghihintay na ilagay niya. Hindi naman nakakasama ang PSP. Sinadya kong lagyan ng games na malayo sa masamang impluensya. Don't worry Anessa, there's no need to be alarmed with the toy, katwiran ni Jairon. Isang patak ng butil ng pawis ang tumulo sa button-up shirt niya. Doon ko naramdaman na sa kabila ng tambak na trabaho ay naglalaan pa rin siya ng oras. Frustrated kong binagsak ang mga balikat. Isa ka pa, tinotolerate mo ang anak mo. Utang na loob, ayoko makita siya na may hawak na gadget sa susunod. Fine, pakli ko. Nagtitigan na muna kami bago siya tumikim. Hindi ko na ito uulitin pero sana wag kang super strict sa kanya. Alam mo bang nasasaktan ako na makita siyang pinagkakaitan ng gusto niya? Naumid ako, ilang saglit na pinoprosesong salitang namutawi sa bibig niya. At mas nasasaktan ako na maging built siya sa hinaharap. Wala rin akong balak na spoil siya. Kinapit ni Jairon ang ulo ni Riven palapit sa katawan niya. Malapad nang umiti si Riven na pinagtagpo nilang tingin. Bigla akong dinukot ng selos. Naiinis ako kasi mas gusto ni Riven ang ama niya kaysa sa akin. Bago lang sila naging magkakilala, ngunit parang ilang taon silang magkasama. Like father, like son, eka nga. Kulang na lang ay ipamatch ang kanilang damit. Walang bahid ng dudang pagiging magkamukha nila. Lumabi ako, yumuko at tinalikuran sila. Bakit hindi mo ko in-inform na susundin mo pala si Riven? Sabi ko na nakatingin sa kahabaan ng pasilyo. Ninukot kong phone at sinipat ang oras. Mag-aalas 5 ng hapon, nag-undertime ako para lang sundiin si Riven. Nakakapanghinayang hindi ko masusolong anak ko. Pumasok sa human instinct ko na kailangan ko siyang sunduin. Walang atubili niyang amin. Itong araw na lilipat kami sa inyo.
Nagabala ka pa, sinabi ko kanina nung undertime ako na susunduin ko siya. Paalala ko, nasa parking lot kami. Ginala kong paningin para hanapin ang kotse ko. Huminto ako, inaabot kong pinto para buksan yon pero bumali na muna ako kay Jairon. Sa susunod, lahat ng binabalak kong gagawin tungkol kay Raven ay dapat mong ipaalam sa akin. Sukat doon ay pumanhik na ako sa loob ng kotse. Kinagabihan, pagod akong pinupunasan ng pawis sa noo ko matapos kong ilagak sa gilid ng hagdan ang malaking luggage. Paupo ako sa hagdan nang nanaog sina Jairon at Raven. Naningkita ko na makita silang magkahawak kamay. Pinagsiselos ako ulit ni Jairon, then he approached me with a sly smile. Nanaka ako na kumibit balikat kasi magkakaiba sa kislap ng mga mata niya. Ilang segundong nasa harap ko na sila, pinatong ko sa balustre ng hagdan ng kamay. What? Nilangkapan ko siya ng pagtataray ng tinig para pagtakpan ng pagkalula sa kanya. Aminado kong naakit ako sa simpatikong kagapuhan niya ngayon. Pinakita niyang 2 tiket. I'm giving you a reward for pulling the 2 luggages. Pasikot-sikot niyang saad. Manunood ba ng sine? No, it's a theater play. I arc my brow. Busy ako ngayon. Saka hindi ako fan ng mga ganito. Pinapatulog lang nila ako sa mga kanta nila. Umakbang siya para lalong lumapit sa akin. But this isn't a just any play dear. It's La Miserable. La Miserable? Lalo ako matutulog. Ikaw na lang manood, marami pa akong tatapusin. Umiiling kong tanggi, hindi ako na-impress sa pagbebenta ni Jairon. Tinuwid niya ang tindig, nasa mata ang determinasyon, maang na nakamasid si Raven sa pagitan namin. It's a masterpiece, brilliant direction, stunning visuals. You love it, kinamot kong pisngi. Busy nga ako, saka wala ako sa mood. Ang pagiging busy araw-araw, this is a once-in-a-lifetime experience. You can't miss it. But I don't like Les Miserables. Nanonood ako next time. Wala nang next time. You should grab this opportunity now. Punong-puno ng tanggi kong pinilig ang ulo. I have too much to do na nga. Kayo na lang ni Raven. I want to date you with our son. Hindi ni Jairon natapos nang ikinalabit ako ni Raven. Mom, you have to go with Dad. Sabi niya maganda daw dun. Siguradong magugustuhan niyo. I sighed. Still unconvinced. Anak, hindi nga pwede. Mommy, pamimilit niya, sinugot ang secret weapon niya. Ang puppy dog eyes. Please, sige na. Naririndi akong tumingala. Hindi ko muna sila sinagot. It's not just about the play, Anessa. It's about spending time together. Making memories. Ni Jairon na dinagdagan pa ng ngisi. We both know you could use a break. Binagsak ko ang balikat. Nilipat kong tingin sa pagitan nila. Nasilaw ako sa ngiti ni Jairon na puno ng pag-asa at nangungusap na tingin ni Raven. Lumambot ang puso ko. Aminado ako natalo nila ako. I sighed in surrender. Fine. Sasama ako. Yay! Hiyaw ni Raven na nagpalundag pa. Jairon, handle my tickets with the triumphant grin. Sigurado ako hindi ka magsisisi. Ang totoo, ayoko noon kasi para sa akin boring. Siwalat ko ng pinakahinto nila. Pero para sa inyo, tinatanggap ko na. Pasensya ka na. Ito lang kasi ang available na ticket ngayon. Katwiran ni Jairon. Whatever, sabi ko sa katinignan siya ng diretso sa mga mata. Pero hindi ko masisiguradong hindi matutulog. Nandito palagi ang balikat ko para saluhin ka. Kung sakali man, nakangiti niyang hirit. Sinuklian ko si Jairon ng matalim na tingin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.